Genesis chapter 4, yung ano na lang, yung 10 at saka 11. Kasi mahaba pa yung na. Sige, basa verse 10 and 11. Sister Jaya, basa. Madulo ka Verse 10, guys. Chapter 4, verse 10 and 11. At sinabi niya, ano ngayong ginagawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. 11. At ngayong sinumpa ka sa lupa ay na siyang nagbuga ng bibig na tumatanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Yun nga, yung sa verse chapter 4 verse 10 to 11, mababasa natin doon na nung pinatay si Abel, ni Cain, sinabi ng Diyos na binuksan niya yung lupa na biyak. Sabi nahapak ng lupa. Sabi start doon na nakatanggap ang lupa ng dugo. Sabi doon, yung lupa nakainom siya ng dugo. Sabi doon, hindi naman issue ang dugo kung bakit nakainom yung lupa. Ang issue doon, kasi nag-start tayo, nagkasala tayo sa dugo. Kaya sinabi, ang siningil doon, dugo. Sabi, ano daw type nung ninom na dugo? Ang ibig sabihin ng pag-inom ng dugo ay pagpatay. Yes, pagpatay ang ibig sabihin ng tipo ng pag-inom ng dugo. Sabi ni Kristo, malibang inumin niyo ang aking dugo at kanin niyo ang aking laman, kailangan tanggapin natin na tayo ang pumatay kay Kristo. Yun nga yung Passion of the Christ. Tayo ang pumatay kay Kristo. Tapos, sabi dito sa yung Passion of the Christ, diba? Yung paghapak ng lupa o bumuka yung lupa, binuksan o bumuka. Diba nangyari din sa panahon ni Jesus Christ, diba? Nahapak din ng lupa yung lumalak yung dugo niya sa lupa. Sabi doon, pakibasa sa Revelation 17:6. Revelation 17:6. At nakita kong babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nagdilalas ako ng malaking pagdilalas. Yun. Isa rin sa halimbawa ng sa water to blood, yung mga martir yung sa panahon na, hindi lang sa panahon ni Jesus Christ, maging sa mga panahon ng mga Kristiyano noon, na sabi, pag nalasing, ibig sabihin nag-inom, diba? So, ano yung lasing na sinasabi doon? Sabi niya dito, ang pagkalasing yung ginawa nila, yung pagpatay, yung pinatay nila yung mga Kristiyano sa panahon, naging martyr sila dahil sa patutuo nila kay Kristo. Tapos sabi dito, naging martyr sila sa salita ng Diyos. Tapos sabi, yung pag-inom daw pag-inom ng dugo, literal siya, kung isipin natin parang literal, na ininom ng mga patotot, yung relihiyong na patotot, mababasa natin dyan na, yung sa panahon ng Dark Ages, pinagpatay nila yung mga Kristiyano. Tipo yun na, ang dugo ay kumanak at ininom muli. Ang uminom nun, ang nagpapahalaga nun, yung relihiyong patotot nga. Tapos sabi, hindi naman siya, kung siyasatin natin, hindi naman talaga siya ininom na literal. Kundi, pinagpapas lang sila dahil kay Kristo, yung pagpatay. Kasi sabi, di ba, ang pag-inom ng dugo, pagdanat ng dugo, dahilan sa pagpatay. Kaya sabi, yung pagpatay kasi, yung pag may patay, may buhay. tayo. Kaya sabi, pero sabi niya, ang mga pero they are thirsty, ibig sabihin uhaw. Uhaw yung sa kanila. Sabi, pag sinabing thirsty, uhaw sila, gusto nilang pumatay. Tapos ibig sabihin ng drinking blood has a type. Sabi, type na siya sa pumatay. Tapos sabi doon, anong kinalaman sa pag-inom ng tubig? Ano ba ang pag-inom ng tubig? Ito ba yung nagbibigay buhay? Sabi, ibig sabihin, yung pag-inom ng tubig natin, ito yung nagbibigay buhay. Sabi, babalikan natin sa panahon ng Ehipto, yung sa paghango ni Moises
siya talaga yung Diyos ng Israel. Tapos, yun nga, inutusan niya si Moises. Ang ginamit doon si Paraon, di ba? Si Paraon. Ang ginawa ng Diyos para maniwala na siya yung Diyos ng Israel. Ang ginawa nagawa ng Diyos kay Moises, tinaas niya at inahapak niya yung dun sa tubig at naging dugo, di ba? Lahat ng ilog, lahat ng ilog na nakapalibot sa Egypto naging dugo. Sabi doon, pakibasa naman sa Exodus, mahaba to sa dulo na lang, sa 23 to 24. Exodus 20. Chapter 7, verse 7. 23 to 24. 7, 22, 7, 23. Alam natin yan yung about sa yung kwento ng Exodus 7. ayaw sila paalisin ni Paraon, di ba? Tapos, inano niya yung lahat yung Sherry. 7, 23. Ikaw, Rap. 23. Instead, he returned and went into his place. And did not take even this to heart. And all the Egyptians water because they could not drink the water of the river. Yun. Ano bang pinipicture out din sa panahon ni Moises? Ang pinipicture out doon, pinapakita na ng Diyos na tribulation. Sabi, yung tribulation na nasan sa Egypto, mangyayari din sa panahon natin ngayon. Yung 7 years at 7 days at 7 years tribulation. Sabi niya, lahat ng yan, maulit din sa panahon natin ngayon. Diba sa eternity, di ba meron? Ito mangyayari pa rin siya. Tapos sabi dito, yung anointing ni Moises mangyayari dito sa panahon ng first half tribulation na sabi, kaya nilang gawin na hindi magpaulan, kaya nilang gawin yung ginawa sa panahon ni Moises. Kaya, yung anointing mababalik sa panahon dito, sa panahon ng 3.5 years. Tapos sabi, lahat ng magician, yung mga, mga magician, hindi nila kayang kontrolin yun kasi sabi ng Diyos, wala silang kakayanan na baguhin yung sinabi niya, yung sinabi niya. Wala silang magawa dun sa bagay. Maging dito, di ba? Wala silang magawa. Hanggang sa katuluhan ng years, mangyayari pa yung galit ng Diyos. Iubuhos niya yung mangkok ng galit sa panahon na yan. Hindi ko siya sa panahon ng tribulation, sa panahon ni Moises. Tapos sabi doon, sabi doon, ano ba na yung mga magician sa panahon natin ngayon? Yung mga magician ngayon, yung mga bulag. Yung mga bulag sa katotohanan, yung nagbibigay ng false security, yung mga religious teacher na Nicolaita naman, at saka lukewarm. Yun na yung mga magician ngayon na bulag, lukewarm, tapos mga religious teacher na Nicolaita. Tapos binibigyan nila yung mga tao ng false hope, yung pag-asa, yung parang nawala ng pag-asa, binibigyan nila ng ganun. Tapos sabi doon, hindi nila kayang pigilan hindi nila kayang pigilan ang pagdating ng sumpa, yung pagdating ng sumpa sa tubig. Gagawin ng Diyos yun, mangyayari sa panahon natin ngayon. Na sinabi dun, di ba, na babaho, ayun sa Revelation, di ba, babaho yung tubig. Bakit babaho? Kasi namamatay yung lahat ng creation na sa ilalim ng lupa, lahat ng may buhay, lahat ng babaho siya. Pag bumaho siya, ibig sabihin, may namamatay, maraming namatay. Yun yung mga, yun nga, yung nabubuhay sa ilalim ng tubig. Kaya sabi doon, ano ibig sabihin ng tubig na ginawang dugo? Sabi doon, sa pagkaganapan ng nangyayari sa Egypto, mangyayari din sa panahon nga natin ngayon. Nasabi doon, maraming mamamatay sa tubig. Diba sa Book of Revelation, sabi doon, 1/3, diba? 1/3 ng tubig, magiging dugo. Yun. Tapos, sabi doon, ano bang opposite ng pagpatay? Sabi doon, ang opposite ng pagpatay, magkaroon nga ng buhay. Yan, opposite nga. Tapos sabi, yung pagkakaroon ng isda sa tubig, mangyayari din siya, yung babalik yung restoration, di ba? Restoration. Ito na yung
yung mga bagay na hindi pa nangyayari, na mangyayari sa panahon natin na isang beses lang mangyayari. Kasi sa pasimula ng creation ng Diyos, hindi pa siya talaga na mangyayari. So, ibig sabihin, mas matindi yung kaganapan ng ano sa panahon natin, sa dulo ng panahon. Ayan, yun nga, yung sinabi kong restored o restoration sa Ezekiel. Kung babasahin natin yung chapter 47, verse 1 to 23, mahaba na siya eh. Sabihin ko na lang, dito nito kasi nakasamalay. Sabi doon, yung, ano lang siya, parang kahapit lang siya sa Garden of Eden. Yung sinabi ko kanina na kung may buhay na isda, ano yan siya, tipo din siya, parang ano lang siya, yung regeneration na sabi natin sa millennium, di ba? Ayun, regeneration. Yun yung sabihin na yung millennium, parang kagaya din siya sa Garden of Eden. Sabi, i-restore lang ng Diyos, ibabalik ng Diyos yung paraisong dati na kinaadaan na Eva. Tapos sabi doon, nung panahon ni Adan at Eva, nung nagkasala ang tao, yung sabi doon, yung ilog ng Garden of Eden naging desierto, di ba? Naging desierto siya. Tapos sabi dito, nasabi doon, yung Arabia ngayon, di ba, ano na siya, desierto. Desierto yung Arabia ngayon. Sabi niya, mayroong konting tubig na tinatawag na bukal. Pero sabi doon, hindi daw bukal yan noon, hindi malaking ilog na bukal ng Gihon, sabi. Tapos sabi yung spring ng Gihon ay hindi yan bukal, kundi ilog talaga siya nakakapalibot na nagsusustain sa Arabia. Yun, dati, ayun nga, yung nagbibigay buhay sa Arabia. Tapos sabi, bakit ngayon daw tawag dito, ngayon daw yung desierto naging patay. Sabi, wala na siyang buhay kasi patay nga, di ba, desierto lang nabubuhay doon, di ba? Tapos sabi dito, yung sabi na, kaya lang naging desierto yung sa panahon na yun kasi sabi doon, yun daw yung sa umpisa nung nagkasala ang tao na kinaan nila yung punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos. Tapos sabi dito na doon tayo nagkasala sa dugo, di ba, sa dugo, tapos tumanap sa lupa, tapos hanggang sinumpa ang lupa, tapos lahat apektado doon, nagkaroon ng dawag, lahat ng mga kinakain natin, may mga poison, merong hindi, di ba? Dahil sa kasalanan niya nagawa ng tao. Tapos, sabi doon sinisimbolo ang buhay natin, na sabi doon, sabi dito, ang dugo may kinalaman nga sa pagpatay. Sinabi diba sa Bible sa Old Testament na huwag kayong kumain ng dugo, huwag kayong uminom ng dugo kasi sumisimbolo ito ng buhay. Tapos pag ikaw daw nag-shed ng blood, o nagkanak ng nag-isip ng dugo, kailangan din kapag ikaw nag-shed ng blood, kailangan ikaw rin ay mag-shed ng magbilang kabayaran. So, ibig sabihin, kung ang dugo ang umutang, buhay din ang kabayaran. Kasi ang dugo buhay, di ba? Ayan. Tapos, bakit naging desierto ang Arabia? Kasi yun nga, yung pumasok yung kasalanan natin, yung kinain nila, yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabutit na sama. Hindi naman siya literal na hindi sila kumain ng dugo. Yung kasalanan na ginawa sa Garden of Eden, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng dumi ng dugo. Bakit nagkaroon ng dumi ang dugo? Kasi yung dumi na nasa dugo natin, nagkaroon ng dumi. Yun yung tulong sa kasalanan natin, nagkaroon ng dumi. Tapos, sabi ito, yun na yung resulta ng kamatayan. Tapos sabi dito, ano nangyari sa river,